Yes po, muli po isang magandang araw naman po sa ating lahat. Ang content po natin ay patungkol po sa almost uncirculated, brilliant uncirculated at uncirculated coins. Sasagutin po natin yan dahil yan po ang napakaraming katanungan after po ng ating maliit na intro. At syempre po, bago po yan, maraming salamat sa ating mga ka-coiners po na patuloy po na sumusuporta sa ating munting channel kahit madalang na lang po tayo mag-content ng mga barya. Ganun din po, maraming salamat din po sa patuloy pa rin po na nagsusubscribe. At sa mga napadaan lamang po at mga bagong subscribers, ako po si Joel F. Ocampo alias Coiners Ring. At ako po ay collectors ng mga old coins, old bills. Ganun din po, meron po tayong mahilig din tayong mag-alaga ng mga exotic bird. At tayo po ay may collection din po ng mga airsoft gun. At kahit papaano po ay may collection din po tayo ng mga alahas. So yan po si Coiners Ring. At bago po ang lahat, hindi na po ako magkokomento, magbibigay ng side comment doon po sa mga vloggers po na talagang misleading information ang ginagawa para maka-attract po ng mga viewers. Tayo po ay sasagot na lamang sa mga katanungan ng ating mga ka-coiners tungkol po sa ating pagbabarya. Ayaw po nating makasakit, kaya ang gagawin po natin yun nga po ay sasagot na lamang po tayo at nasa inyo na po ang pagpapasya kung kanino po kayo maniniwala. Ang tanong po ay kung meron nga po ba na 2004 1 peso BSP na almost uncirculated. Mga ka-coiners, wala po. Wala po akong alam na may makikita kayo 1 peso BSP year 2004 na brilliant uncirculated. Pero sinisigurado ko po na kahit pahirapan na ng kaunti ay maaaring makakita po kayo ng BSP 1 peso year 2004 na almost uncirculated. At para po lubos ninyong maunawaan ay akin pong ibabahagi ang pagkakaiba po ng brilliant uncirculated, almost uncirculated at uncirculated coins. Ang brilliant uncirculated, mga ka-coiners, ito po yung mga barya na ginawa para sa sirkulasyon. Pero meron po silang inihiwalay. Inilagay po yan sa blister pack. Hindi po yan dumampi sa balat ng tao. Yes po, ginawa po yan para gamitin po sa sirkulasyon. Pero merong ilang piraso na inihiwalay, inilagay nga po sa blister pack at pwedeng mabili po yan sa BSP. So yan po ang brilliant uncirculated. Kaya yung mga barya po na nakikita natin na kahit po napakaganda sa sirkulasyon ay hindi po yan pwedeng tawaging brilliant uncirculated. Yan po ay tatawagin lamang na almost uncirculated. Ibig sabihin, bagong-bago siya, nahuli mo, na-preserve mo, parang hindi nagamit. Yan po yung almost uncirculated. Parang hindi umikot sa merkado. Malaking kaibahan po sa brilliant uncirculated. Yung brilliant uncirculated po ay talagang hindi po yan umikot sa merkado. Yan po ay umikot lamang sa mga coin collectors. Dahil yan nga po ay inihiwalay, nilagay sa blister pack o inilagay sa isang slab. Pero siya po ay intended for circulation at naging parang special lamang po dahil yan nga po inilagay sa isang magandang lalagyan at pwedeng mabili lamang sa BSP. So, imposible po na makahuli, makakita kayo ng brilliant uncirculated. anumang uri po yan, anumang denomination yan ng mga barya in circulation. Ano po ba yung mga barya na meron po o pwede kayong makakita ng brilliant uncirculated? Yung 5 peso po na bagong bayani, meron pong ginawang o inilagay sa blister pack sa mga yan.
Yung mga piso po na commemorative, 10 pesos po na commemorative, yan po, maaari po kayong makabili sa BSP sa halagang 200 pesos lamang po or sa Lazada. At yan po ang tinatawag na mga brilliant uncirculated. Yung 1 peso po na BSP, correct me po if I'm wrong, wala po akong alam na ginawang special o inilagay sa mga blister pack para po ibenta sa mga collectors. So wala po akong alam, at kung meron po kayong alam ay ipaalam po sa akin. Kaya kung meron pong naghahanap ng 1 peso o Serizal na may taon po na 2004, brilliant uncirculated, ewan ko po kung makakakita kayo. Pero yung bagong bayani nga po, 5 pesos, yes po, pwede po kayong makahanap. Pero hindi po sa sirkulasyon. Sa mga collectors po, meron sila. At sa BSP po, kung meron pang stock, ay pwede po kayong makabili. So yan po ang pagkakaiba ng brilliant uncirculated at almost uncirculated. Ano naman yung uncirculated coin? Yes po. Ang mga uncirculated coin po, ito po yung mga barya na ginawa po ng BSP, lalong-lalo na commemorative coins yan o special minted yan na hindi po ginagastos, hindi po intended para sa sirkulasyon. Ang uncirculated coin po ay ginawa para lamang po bilhin sa BSP para gawing koleksyon. So yan po ang kanilang malaking pagkakaiba. Kaya doon po sa bumibili, nagpapahanap ng year 2004 na brilliant uncirculated, mag-aral po muna tayo mabuti. Pag-aralan po natin dahil kawawa po yung nakakapanood po sa atin dahil nalilihis po sila. At dapat po ay pag-aralan muna natin yung mga bariyang ating ibabahagi o bibilhin para kahit paano po ay matuto naman po, lalong-lalo na po yung mga baguhan na gusto pong magsimula sa pangungulekta. Wala po akong pakialam sa inyo dahil alam ko naman na ang hangarin lamang ninyo ay makakuha po ng maraming subscribers, maraming followers, maraming viewers. So nasa inyo na po yan. Konsensya na po ninyo yan. Kayo na po ang magdadala niyan. Ang hinihiling ko lamang po sa inyo ay pag-aralan naman para kung tayo po ay magsisinungaling ay medyo malapit sa katotohanan. At sana po ay nabigyan ko ng konting linaw ang tungkol po sa brilliant uncirculated, almost uncirculated, uncirculated coins. Muli po ako po ay nag-aanyaya sa mga napadaan lamang sa aking channel. Kung inyo pong nagustuhan ang aking mga videos, kayo po ay aking inaanyayahan po na mag-subscribe. Pakiclick po ang notification bell para palagi po kayo updated sa aking mga bagong videos. Maraming salamat po. Coiners Ring.